kayong mag-content, wala na ang EDSI, hiwalay na, huwag po, mali yan. Sali, palakasin natin. Ha? Hindi yung wala na mga kaibigan. Yung EDSI po ay wala na, hiwalay na. Yung Jumcar po, wala na rin. Ay, huwag ganun. Ako di ako na-content ng ganun. Na wala nang EDSI, hindi. Panoorin nyo yung content ko about EDSI. Huwag yung Iyon guys, good morning, good afternoon, and good evening. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. And then guys, nasabi ka rin Kuya Val na may mga reactor na nagko-content na wala ng EDSI, wala ng Jomcar. Nako, medyo negative po kasi yung mga ganun, no? And parang nakaka-attract ng ano yan, ng negativity, yung mga ganong salita or title or what po, ano? Hey, sa mga, ano ko dyan, sa mga, sabi na natin, mga suki, yung mga aking mga supporters and subscribers, nako, palegit-chit nga dyan guys, kung ang inyong lingkod ay nakita na ninyo or nag-topic ng mga ganong bagay. Kasi ako, wala pa ako natatandaan guys, na nagsabi ako na wala na ang EDSI or gumagawa ng isang content na walang resibo. Siyempre kailangan, pagka tunay na supporter ka, kailangan lagi kang positive, di ba? Kumbaga wag lang yung content mo ang bigyan mo ng ng buhay, kundi pati yung mga subscribers mo o kaya yung mga madalas nanonood sa'yo, supporters mo, ika nga, ay talagang kailangan i-ano mo rin yung kanilang pakiramdam ko, bigyan mo sila ng i-uplift mo ang kanilang pakiramdam. Huwag kang, hanggat maaari, huwag kang magko-content ng ikakasama ng loob po nila. So, para sa akin kasi, yun, kaya minsan hindi na ako nagko-content pagka hindi ako sure na maganda ba or hindi. Mas mabuti hindi na lang ako nagko-content kaysa basta na lang content ng content na hindi na natin alam nakakasama na pala para sa mga viewers. So yun guys, so yan. So tuloy po natin ito guys. And balita ko, may masamang nangyayari ngayon sa paligid po ng EDSI guys, no? Maya lang ng konti ay malalaman natin kay Kuya Val dahil huling-huli na kung sino ang destabilizer. Grabe. tulin. Korea, EDSI. Abangan nyo po yan. Ha? Yung mga reactor, nagko-content, wala nang EDSI, wala na. Aba, wag ganun. Fake news yun. Fake news. Huwag kayo mag-content na wala ng EDSI. Huwag po, mali yun. Sa halip, lalong paigtingin, palakasin ang Tama. EDSI at Jumcar. Till the end. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Yun. Tapos makontent ka nang wala ng EDSI. Iwalay na. Mali. Kung ikaw ay talagang reactor ng EDSI, ay huwag ka mag-content ng hiwalay na. Yun. Nako, ito na naman guys. And palegit-chit nga dyan guys kung ang inyo ba likod, si Batang Elio ba ay positive lang. Kumbaga hindi tayo nagko-content ba ng mga negative tungkol sa EDSI or sa Jomcar. Tayo ba ay hanggang positive lang? Palegit check guys. Kumbaga tamsak lang guys. Okay na ako doon. So yun, tuloy po natin to. Mali yung ganun. Ikaw dapat ang unang sumuway. Magsabi sa mga nag-content na wala nang EDSI, walay na. Ikaw yung makontra. Diba? Tulad ko. Di ako na kontra. Di ako nasabi na wala nang EDSI. Di po. Totoo yun. May Korea nga. Korea, Japan. Uy,
May Japan din ba guys? Akala ko Korea lang. Ay, grabe. Talagang swerte ng Etsy guys kapag ka may kasama pang Japan, no? Pero syempre, ang dami natin matutuwa dyan. Dahil makikita natin kung gaano sila mag-enjoy doon. EDSI forever walang iwanan. Yeah. Ganun yan. Hmm? Pero, may binabayaran na kalinga. Bayaran. Uy! Grabe. May binabayaran sa kalingap. Ano to? Reactor and vlogger. Aray ko. Reactor and vlogger. Ano ba yan guys? Pag sinabi bang reactor and vlogger, pwede bang iisang tao lang yun or dalawang tao? Kasi kung sa salitang Tagalog, ano, pwedeng isang tao lang eh. Reactor at vlogger. Si ano ba ay reactor at vlogger? Parang ganun po no ang kwan. Pwedeng i-address siya ng dalawang title sa isang tao. Kasi pagka dalawang tao dapat isang reactor at isang vlogger. Tama po ba ako o mali? Pa-comment na lang po guys kung tama ba yung aking Tagalog na pwedeng isang tao lang pag sinabing reactor at vlogger. Di ba? So, antayin ko guys yung comment po ninyo. Pero grabe binabayaran. Binabayaran reactor at vlogger. Para saan? Para paghiwalayin ang dalawang ito. Uy, Alam ko na kung sino. nako. Binabayaran buwan-buwan. Uy, grabe, paldo. Nako guys, sino kaya? Kasi kung tama yung analyzation ko na pag sinabing reactor at vlogger, pwedeng isang tao lang. Ngayon, kung isang reactor at isang vlogger, pwedeng dalawang tao. Actually, may pumapasok sa isip ko eh. Kung may mga sumisingaw-singaw. Pero tuloy po natin. Para paghiwalayin si Papa Ido at si Beyonce. Uy! Yun yung matindi. Yun ang matindi. Yan, hindi naman tayo dyan. Kumbaga, lalaban na tayo dyan, guys. Kumbaga, kapit kamay na tayo dyan. Kapag kaganyan, lalong-lalo na ngayon, at natimbog na ni Kuya Boy kung sino po ano. Naku, grabe to guys. Tumatanggap ng pera buwan-buwan para paghiwalayin ang EDSI, reactor at vlogger. Palit ng palit yung pwedeng palit ng palit, pakonti ng pakonti, yung mga pwede nating pag-isipan kung sino. Pakinggan po natin ang gusto yung mga sasabihin ni Kuya Val guys. Kasi baka may makuha tayong mga clue or hint po sa mga salita na bibitawan po ni Kuya Val. And I'm sure kayo, mas magaling pa nga kayo kaysa sa akin sa pagdating sa ganito guys alam ko meron na kagad kayong alam. Pero mas maganda, manahimik muna kahit alam natin. Manahimik muna tayo hanggat hindi si Kuya Val ang mauuna na magsasabi kung sino guys para sigurado. Kasi may gusto sila kay Beyonce. Oy! Yan ang... Yun na. Talagang lumiliit na yung lumiliit na nga yung pwedeng pagsuspetsahan dahil may gusto sila kay Beyonce. Sino may gusto kay Beyonce? Alangan namang yung reactor at vlogger ang may gusto kay EDSI kasi siya yung binabayaran eh. So malamang sa malamang yung nagbabayad sa reactor at vlogger, siya yung may gusto or nagkakagusto kay Beyonce. Nako, yari tayo dyan. Nako. Pero guys medyo malayo sa isip ko kung sino ito kasi hindi ko naman kilala lahat eh. Yung mga kung sino man yung may kakayahan na magbayad ng buwan-buwan po siguradong mayaman yon. Siguradong mayaman, mapera. Kaya paldo-paldo ngayon yung binabayaran po niya Pero
Pwede kayang babae yun? Or lalaki? Both. Pwedeng ano eh. Pwedeng maging babae. Kasi may babae na pusong lalaki kung tawagin po ano. Pero mas lamang din naman kung lalaki. No? Teka lang. Medyo napapaisip talaga ako guys. Ayan na oh. Nag-confirm na sa akin. Oy, Papabal. Oh, 3 nag-confirm. grabe. Mayroong inutusan ng mga reactor at saka vlogger. Mayroong inutusan na reactor tsaka vlogger. Mga reactor tsaka vlogger. Ayun, pwedeng naghiwalay na. Pwedeng naging 2 tao na. Kasi ino-observe natin yung mga ginagamit ni Kuya Bal na salita guys eh. Kung kanina, pwedeng 1 tao, pero ngayon parang 2 na. Isang reactor o isang vlogger. Ewan. Para paghiwalayin itong dalawang ito. Si Papa Ido at Jancy gusto paghiwalayin. Kasi may, Grabe. ewan ko lang, anak ang may gusto, yung mismong ano. Nagandahan kay Jancy po. Grabe. Naku, lalong lumayo guys. Lalong lumayo dun sa iniisip ko. Dahil sa sinabi ni Kuya Bal na hindi siya sure kung sino yung nagkakagusto, kung anak o yung ano. Kasi hindi kompleto eh. Hindi kompleto yung... Ang hirap kasi ano guys, na hindi kompleto yung ating naririnig po ano. Ang hirap buuin na walang matibay na pinagbabasihan. But anyway, kung sino man yun, siguradong ano yun, obsessed kung tawagin. Obsessed siya kay Viancy. Kasi hodang anak man siya o mismo yung ama, ay obsessed talaga yun. Medyo delikado po yun, guys. Medyo delikado po yun kasi mapera. Pwedeng makagawa ng ano, ng hindi maganda. O ano, kapag ka talagang gustong-gusto niya, yung isang tao, nagawa nga niya magbayad buwan-buwan eh. So, ibig sabihin, nakapaglabas na siya ng maraming pera. Kailan pa ba ito nag-umpisa? Siguradong matagal na. Umpisa siguro nung nagkaroon ng EDSI or nung nakilala niya. Depende kung sino man yung tao na yun. Kung gaano na siya katagal. Diba? Pero napapaisip ako guys eh, kapag ka naging obsessed yung isang tao na yun, at kapag hindi niya nakuha si Biancy ng pasimplehan, ako, kaya naman pala maraming naninira kay Papa Eds guys eh. So, yun siguro yung trabaho. Yun siguro yung trabaho nung binabayaran na taga-kalingap para siraan si Papa Eds. Mamaya, ituloy ko na lang mamaya guys yung gusto kong sabihin, pakinggan po na natin ng maigi yung sasabihin ni Kuya Bal. Maganda si Bian. Walang ganon. Walang ganyanan. Ha? Huwag kayo mag-utos sa iba na siraan si Papa Ido. O, paghiwalayin yung dalawa, ay hindi kami papayag niyan. Pero guys, matindi rin ha. Matindi rin yung nauutusan. Kasi kung siya ay vlogger, malapit na malapit sa paligid. Nasa paligid lang ni na Kuya Bal yun kung vlogger kasi halos lahat naman ng vlogger ng Kalingap nandyan lang. No? Pero ang reactor kasi pwedeng kahit saan. Kahit nasa ibang bansa pwede eh. Pero yung reactor, nandyan lang. Grabe ito, matindi yun. Tumatanggap siya tapos nakakasalamuhan niya sina Kuya Bal. Ba? Grabe, matindi. Ewan ko kung anong pwedeng itawag sa ganong tao, guys. Pera-pera. Kami ang unang kukontra sa inyo. Tama. Ang babangga sa inyo. Na kapag meron kayong mga utos na siraan ang idsing ito. Kaya mo nagsabi ng mga reaktor na wala ng idsi, ay baka binayaran na yan. Pwede.
Buti na lang guys, buti na lang. Buti na lang, hindi tayo ganun. Ingat tayo. Baka isa yan sa mga binabayaran, wala nang EDSI. Di pwede yan. Pag kasi guys, ang mga influencer, kapag madalas sabihin na wala na, ang EDSI, kumbaga parang mind conditioning yan eh. Binibigyan kayo ng palaisipan. Baka nga wala na kasi kahit yung mga viewers natin ay marami ring nagdadalawang isip kung ano ba talaga yung status ng EDSI. Kung sila nga ba talaga o wala talaga or wala na. Ganun eh. So, ibig sabihin, may epekto yung ginagawa ng reactor na yon at vlogger na nagsasabi na wala ng EDSI, wala ng Jomcar. May impluensya talaga. Grabe. Huwag naman. Sapagkat mayroon pong lumabas. 3 ang nagsabi sa akin. Uy, Gusto mong basahin ko sa cellphone ko. yes. Dalawa ito. Please. Papabal, mayroong inutusan. Reactor o vlogger. Yan o. Ayun, naiba na naman yung ano guys. Kaya napapaisip ako eh. Kaya pakinggan natin mabuti yung mga naririnig natin. Reactor o vlogger naman this time. Ayun. Reactor at vlogger. Ay, yun. Reactor at vlogger ulit guys. So, sundan lang natin. Binigyan ng pera. Monthly support. Uy, paldo. Buwanan guys tumatanggap. Grabe, paldo-paldo yun Siyempre, pagka mayaman yung nagbibigay, maaring ano yan, 1,000,000 siguro yan. Nasiraan ang EDSI. Yan o. Uy, At paghiwalayin. grabe Hindi naman pwede sa sila. atin yan. Hindi pwede. Matindi. Mali yung ginagawa ninyo. Kaya nga EDSI walang iwanan. Tapos sisiraan ninyo. Tapos mapost kayo sa inyong mga Facebook. Hiwalay na ang EDSI. May baka binayaran na yan. Hindi pwede. 2 years ng EDSI, maghihiwalay pa ba yan? Grabe naman. 2 years ng EDSI. Diba? Lagpas 2 na. years na ang EDSI po. 2 years ang EDSI noong December. Kaya ano ngayon, March. So, papuntang 3 taon na. Matagal na yan, 2 years na. Tapos paghihiwalayin pa ninyo. Huwag naman. Hindi sila magtatagumpay. Bantayan po natin. Huwag magtiwala. Kasi po kahit sino, pwedeng bayaran. Pwede. Sige, ito. 100,000. Uy, Siraan mo ang 100,000. EDSI. Kunwari, concern pero di mo alam, may masamang plano pala. Alam na. Alam nyo guys, yung mga ganito, hindi lalayo Hindi talaga siya lalayo. Hindi malayo sa community ng Kalingap. I mean, kahit sa lugar mismo, sa Daet, andyan lang siya. Hindi pwedeng lumayo. Vlogger kasi. So, ang madalas nagpapakita ng concern, kuno, di ba? Alam na this, questionable. Gusto mo pangalanan mag-name drop na ako. Yun. Sige, Alam kuya. ko na kung sino. Ininame Sabihin mo na, drop ko kuya. na ba rito? Yes. Yes. Walang palipad. Ay, Nahirap yung walang palipad. Talo. yun lang. Baka umiyak yon pag ako'y nag-name drop dito. Observe natin kung tuloy-tuloy ang gagawin. Observe natin muna. Kasi pagka
sinabi ko rito, baka magbigti na yan. Baka Dapat nga, kuya, hindi lang magbigti eh. Talagang tumalon siya papuntang Mars. Lumipad na siya. Baka hindi na siya magpakita. Grabe naman yun. Nagkukunyari. Nagkukunyari na concern. Yung pala ay tumatanggap ng bayad at pasimpleng sinisiraan si Papa Eds para maghiwalay sila ay ni Viancy. Nako, ang matindi. Nako, ayoko muna magsalita guys kasi sa totoo lang sa totoo lang, aminin ko, may narinig na ako before. May narinig na ako. Pinagwalang bahala ko lang kasi hindi ko naman kilala yung hindi ko naman kilala yung tao na kinikwento kung sino. Tsaka parang pahapyaw lang. So parang hindi ko nabigyan ng attention yung sinasabi ng tao. Pero bigla ko naalala ngayon. So, ano pala? Totoo pala yun. Grabe. bigti na. Akala mo, idsin yan. Yan. Akala mo, EDSIN yan. So, pakinggan natin yung mga words na ginagamit ni Kuya Bal, guys. Akala mo, idsin yan. Pero, binayaran pala. Akala natin, protector ng EDSI, pero Akala natin, protector ng EDSI. Yun. Kumbaga, ano yan eh. Yung salita na yun, protector ng EDSI, kumbaga, medyo, medyo umaapoy na yung salita na yun. Hindi ko na kailangan sabihin, pero kayo mismo, alam nyo na. Akala protector ng EDSI. Yung pala yung binabayaran. Uy, grabe. bayan. Masaklap yun. Yung ganon. Talaga. Akala mo, nakapagtanggol ng EDSI, yung pala, Yun na naman guys. Akala mo, tagapagtanggol ng EDSI. Nako. Alam ko kung sino yung mga gumagamit ng ganong salita eh. Pero mahirap mo nang i-kumpirma ngayon. Kumbaga, hayaan natin sina Kuya Bal guys ang unang magsalita. Anyway, may mga na tayo, suspect. binayaran. Sa bandang huli, yun na yun. Titirahin na. Si Biancy at saka si Papaido. Magbantay tayo lahat. Tayo ang mata, tayo ang ilong, tainga, tayo ang kamay, ang bibig. Para bantayan po itong magduwang ito. Yun, tama. So, yan guys pagka ay tulong-tulong tayo dyan. And gusto ko lang ituloy yung naputol na gusto kong sabihin kanina, dahil mayaman yung nagbabayad. Siyempre, kapag hindi mayaman yun, hindi niya kayang magbayad ng buwan-buwan po, para sa simpleng bagay. Kumbaga, para siraan lang yung isang love team dahil nagkakagusto siya or yung anak niya. Ibig sabihin guys, baliwala yung pera sa kanya. No? Baliwala sa kanya yung pera. Kumbaga, talagang maraming pera kasi mga simpleng bagay, ginagastusan eh. And ano ba ang tawag doon sa ganung tao? Obsessed. Alam nyo guys, pagka-obsessed ang isang tao, yung gustong-gusto niya talaga, kumbaga talagang anong-ano na siya doon sa tao na yun. Pinapangarap na niya na makuha niya. Gagawa ng paraan yan, di ba? Ito nga, may ginawa na siya. Nagbabayad na siya buwan-buwan doon sa vlogger, reactor na nabanggit ni Kuya Bal. And ito ang mas matindi na pwede mangyari dahil mayaman nga siya guys. Kay Papa Edo ako kinakabahan Kasi kapag hindi niya nakuha si Biancy, siyempre malaki na ginastos nun. Diba? Malaki na ginastos nun. Kung buwanan siyang nagbabayad at kung magkano ang ibinabayad niya, ay babawi at babawi yun. Diba guys? Tingin nyo, ang masaklap, kung hindi niya makuha si Biancy ng santong dasalan, ika nga, baka may gawin siya kay
Papa Eds, kung hindi niya kayang paghiwalayin yung dalawa, baka may gawin siya kay Papa Edu. Eh may mga ano na siya eh. May mga tagasunod na siya diyan eh. Kumbaga pwede niyang utusan. Kumbaga nakukuha sa pera. Tatapalan lang niya ng pera yung tao na yun. Ay, yun yung minsan. Pasensya na kayo guys, medyo advance lang ako mag-isip. Pero sa tingin nyo, pwede yun. Ako, pwede mangyari yun para sa akin. Kaya siguro kailangan makiramdam ng gusto, ano? At kay Papa Edu, medyo ingat-ingat siya sa kanyang mga lakad-lakad po. Dahil, yun na, nasabi ko na, obsessed yung tao. Medyo, ang utak ng isang obsessed kasi guys, ano yan eh, magulo na. Magulo ang utak na. Kumbaga puro pera lang ang gagamitin yan. Dapat, pagka ganyan, lumaban ng parehas. Magpakilala siya. Di ba? Pero hanggat maaari, huwag na siyang manggulo kasi ika nga matagal na ang EDSI. Marami na may ibang babae dyan. Bakit si Biancy pa? Bagay, hindi natin masisisi guys. Marami talagang pagkakagusto kay Biancy. Sa ganda ba naman niya, sa bait niya, di ba? Pero, yun lang, huwag nang guluhin ang EDSI hanggat maaari. So, yun lang guys ang aking masasabi. So, ituloy po natin itong kay Kuya Wild. Kasi maraming nagsisilabasan. May jowa raw si Papa Ido. May bago raw siyang girlfriend. Alam na this. So, yun, lahat pala yun, gawa-gawa. Meron talagang pinanggagalingan na bayaran. Ako, grabe talaga. Destabilization po ang ginagawa po nila. Yes! Siraan si Destabilization. Eksaktong pananalita. Papa Ido. Ganun. Tapos sabi, wala nang EDSI. Remate. Yeah, Hindi pwede talaga. yun. Hindi pwedeng ganun. Bantayan po natin yan. So yun guys, kailangan talaga bantayan natin, no? And ang layo ko kasi, sana tsaka wala tayong direct communication kay Papa Ed. Sana mabigyan din natin siya ng mga, mga ideas, warning, mga ganun. So kung kayo na nasa malapit dyan, kayo na bahala na protektahan si Papa Ed. Sabi nga ni Kuya Val, huwag magtiwala kahit kanino. Kasi lahat daw, maaring pwedeng bayaran. Yan, sana mag-ingat talaga si Papa Eds, guys. Kasi ano ba tawag dun sa Ano ba pwedeng itawag dun sa vlogger, reactor na tumatanggap ng pera, nagkukunyari na protector, pero hindi naman pala. Ano ba pwedeng itawag dun? Traidor, di ba? Traidor ang tamang salita. So kapag ang taong traidor, tumatanggap ng pera, depende sa laki ng pera na tinatanggap niya, pwede rin kaya din niyang gawin kung ano man yung ipagagawa sa kanya. Ingat, Papa Eds. So yun lang guys, hanggang dito na lang and sana walang, sana matapos na, no? Pasagsagan pa naman ng mga gulo-gulo. Tapos malalaman natin ang ganito. Medyo kinakabahan din ako kahit papano. Pero pray lang guys. Kumbaga positive lang tayo. Na sana walang mangyari masama. No? And sana yung tumatanggap ng pera ay maglaho na lang siya parang bula. Para matigil na yung gulo. No guys, hanggat maaari. So yun, hanggang dito na lang and maraming salamat po sa palagi ninyong pagsubaybay sa akin. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. So mag-love shout out kina Kuya Val Santos Matubang, Ate Ada Vlogs, and of course, Kalinga Prab, Papa Eds, and sa lahat ng mga lihitimo na reactors na kasamahan po natin sa Karepa, sa Team Bios, at marami pang teams na lihitimo dito sa Kalinga. So yun guys, so magkita ulit tayo sa aking susunod na upload. So, bye-bye and ingat po. Bye. Cause I don't give a fuck what you say.